pinaliwanagan po mga kaistorya si Senator Robin Padilla, ang ating kababayan, ni Secretary Gibo Teodoro ng Department of National Defense tungkol po sa issues dyan sa West Philippine Sea at saka po sa Chinese Coast Guard, kasi binanggit na naman ni Senator Robin Padilla ito pong ito pong Chinese Coast Guard, di ba ipinilit niya nung nakaraan na hearing sa Senado, yun pong Committee on National Defense, ipinipilit niya na civilian daw po ang Coast Guard, ay di siya nakikinig sa mga resource person, nagsasalita, binabara niya agad, pinipilit niya yung sarili niya, May binanggit pa si Secretary Gibo, mga kaistorya, na dapat malawak, bukas ang pangunawa natin, wag makitid ang utak o isip. Sino kayo pinatutungkulan niya nun, mga kakaistorya. Tapos may pinakitang referensya sa Senator Robin Padilla, kumbaga sabi ni Secretary Gibo, ganito pakaintindi ko, hindi dapat basihan yan. Parang sinasabi niya, kumbaga hindi ganun talaga kahalaga yan, kumbaga ang tingnan natin yung realidad, yung totoong nangyayari. May pinakita, may ginamit na referensya Senator Robin Padilla. Hindi na pumiyok si Senator Robin Padilla, mga kaistorya, papaano ba naman siyang pipiyok pa dyan? Papaano pa siya kukontra? Eksperto po yan. Kung hindi ako nagkakamali, dati na pong hinawakan ni Secretary Gibo ang dating posisyon sa panahon po ni Gloria. Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, mga kaistorya. Well, yung kanila naman po mga kaistoryang usapan dito sa Senate, professional naman. Wala naman pong tension. Hindi kagaya po doon sa hearing na nandoon po si Professor Batong Bakal ng University of the Philippines na agresibo si Senator Robin Padilla at hindi niya tinatanggap yung mga paliwanag ng mga resource persons, mga eksperto yon. Gusto ko lamang pong umpisahan ang aking saglit sapagkat napakahalaga po na maipaalam sa ating mga kakampi sa Sandatahang Lakas at sa Tanggulan, Kagawaran ng Tanggulan ng Republika, na kami po ni Senator Bato, kami po ay kasama po siyempre si Brigadier General. Ang amin pong commitment sa inyo ay puso't kaluluwa. Iyan po ay napatunayan na po namin sa maraming pagkakataon. At kung meron man po sana nga, sana totoo ang sinasabi na ni Senator Robin Padilla. Sana hindi lang yan basta pambubula at pabulaklak na salita. Puso at kaluluwa daw po ang commitment po nila sa Sandatahang Lakas. Kasi doon po sa hearing po ng Senate sa nakaraan na nagtrending nga po siya, dinikdik niya po ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard. Sinabihan pa nga po niya na parang one step forward tayo against China dahil may nagpalipad daw po na reconnaissance aircraft ng Amerika. Nagpapaliwanag po doon ang mga resource persons na ang one step forward ang China. Totoo naman yun. Hindi ho tinatanggap noon dati ni Senator Robin Padilla ang paliwanag ng mga resource persons. Binabara nga po niya, nagsasalita pa, binabara na agad niya. Ngayon ang sinasabi niya, sa palagay niyo mga kaistorya, ramdam niyo ba? Sana nga hindi lang yan basta pambubula, sa mga pagkakataon na parang ang dating ay kami sinasabi ay hindi po mapabor, ay wala pong katotohanan yon. Maling akala. Napakamali po yon. Natawa ko. Ibig sabihin nakakarating sa kanya ang reaksyon ng taong bayan. Sana pag-isipan niya yung kahapon yung content natin, tinawag niya ba naman ang taong bayan na mga ugok? Well, hindi naman siguro lahat ng Pilipino. Ang tinutukoy niya doon na mga ugok. Palagay ko, yun lamang pong mga kaistoryang sumasali po at bumabatikos sa usapin po ng West Philippine Sea at bumabatikos din po sa kanya. Pero anyway, taong bayan pa rin. Mga kaistorya, tawagin mong mga ugok. Malay mo, marami dyan sa mga ugok na yun bumuto sa'yo dahil number 1 senator ka. Sabi ng isa nating kaistorya, nagpaliwanag, yun daw ugok ay hindi naman daw pagmumura. Well, mamaya ipapakita ko sa inyo. Kumuha ako ng ilang referensya sa definition po ng pagmumura. Hindi daw po kasi pagmumura yung ugok. Mamaya ipaliwanag po natin. Ituloy muna natin to. Pagkat malinaw naman po ang mandato ng bawat isa sa atin.
Kayo po ay nasa Sandatahang Lakas, kayo po ay nasa Tanggulan ng Republika, kami po ay nasa Senado. Ang amin pong tinitingnan ay yung national interest. At lahat po yan, natatapos po yan kapag tinawag nyo na po kami bilang isang reservist. Iiwan po namin lahat. Kasi ganito lang yan ang mga Pilipino kasi may isip. Hindi naman ho kasi tayo ipinanganak kahapon lang, di ba? Marunong po tayong mag-analyze ng mga sinasabi ng isang tao. Kung maling akala, di sige, maling akala. Pero hindi nyo maiaalis sa taong bayan na mag-react at mag-komento. At hindi maiaalis sa taong bayan na magalit sa mga salitang pumapabor sa China at hindi pumapabor sa Pilipinas dahil kitang-kita ng taong bayan kung paano tayo winawalang hiya ng China, di ba mga ka-istorya? Isa pa, pantay-pantay lang naman ang karapatan Ki ikaw ay elected official, ki ikaw ay karaniwang Pilipino o taong bayan o karaniwang mamamayan, pantay-pantay lang naman ang karapatan And take note, hello, tayo ang nagpapasahod sa mga elected officials. Taong bayan, galing sa bulsa natin ang sinasahod ng mga elected officials po natin, di ba? So may karapatan magsalita ang mga Pilipino, hindi maiaalis yon. Lahat ng patungkol sa pagiging senador namin kapag tinawag nyo na po kami. Pero po hanggang kami po ay nakaupo pa rito, hayaan nyo po kaming balangkasin at tingnan ang lahat ng posibilidad na pangalagaan po ang ating bayan. Yun naman po ay parang nakaramdam ako Ang masasabi ko lang dito, ang tingin ko, parang biglang nagbago ang ihip ng hangin, no? Kung nung nakaraan, agresibo po, si Senator Robin Padilla, ngayon biglang naging malumanay, lumaylo, nakaramdam ba ng galit ng taong bayan, ganun kaya? Mga ka-istorya, sa tingin nyo? Comment po kayo. Hinihingi namin po sa inyo, at kung meron po kaming mga katanungan, hindi po yun ibig sabihin na kami kumukontra po sa inyo. Kami ay 100% na kasama po ninyo. Kailangan lamang po na panindigan namin ang aming mandato. Maraming salamat po. Sana nga. Ang mandato ho ng senador, unang-unang isipin dapat elected official ka, mataas na opisyal, no? Unang-unang mong isipin, unang-unang mong sabihin at paboran, interes ng iyong bayan. Unang-una mong ipagtanggol ang bansang Pilipinas. Ganun dapat. Kasi po, mahal po naming senador na kababayan, iba ho ang nakita namin sa mga sinabi po ninyo noong nakaraan doon po sa hearing po ng Senado sa Committee on National Defense. Kung papaano po ninyo dinikdik ang mga opisyalis po, ang mga resource person from the Armed Forces of the Philippines and Philippine Coast Guard as well as the yung kagalang-galang po na professor na si Professor J. Batong Bakal from the University of the Philippines. Iba ang nakita ng mga Pinoy sa sinabi po ninyo noon. Ang una ko pong katanungan, Chairman. Yes, go ahead. Opo, ang ating pong mahal na Pangulo na Bongbong Marcos ay nagpahayag po sa pamamagitan po ni kasamang Jonathan Malaya. Ang sabi po niya ay i-civilianize natin ang approach sa Ayungin Shoal. Ano po ang naging reaction po ninyo, Secretary, mahal na kalihim at kaibigan? Thank you po sa ating mahal na senador at kaibigan. At asahan nyo po, kami po ay naninindigan din sa ating demokrasya. Ginagalang po namin ang tayo po ninyo at sa panig po namin, akseptado po namin na trabaho po ng kagalang-galang na Senado na siyasatin talaga lahat ng posisyon. Meron lang ho talagang mga ibang mga third party na binabaliktad ang mga mensahe ho natin at pilit po tayong pinagsasabong kahit wala naman pong sabungan. Kaya ako po ay nagsasabi sa harapan ng madla na wala pong nanggagaling sa amin na pagsalungat
sa kahit anumang senador dahil ginagalang po namin ang mandate. Yung ibig sabihin po siguro ng ating Pangulo na i-civilianize ito ay hindi naman po mawawala ang military component. Ngunit ito talaga ay para magkaroon tayo ng epektibong jurisdiction and control over this. No. Ngunit ang katunayan lang po, military vessel po ang nandoon, yung BRP Sierra Madre. Kaya kailangan po na aming ipagpatuloy ang pagpapanatili na maayos ng mga tao dun sa loob at itong patunay na kinokontrol po natin ang ayungin. So, ang amin pong mandate dyan is to support yung Sierra Madre at kung ano po ang inisyatibo ng ating Pangulo at mga plano ng National Security Council tungkol dyan na kami miyembro, susuporta po kami. Napaka linaw po kasi nung naging posisyon ng ating Pangulo na gusto niyang kung ano man, kung meron man escalation ay bumaba. Yun po ang nakikita namin na kanyang posisyon. Pero eto po ngayon nagsalita kagabi. Napanood ko kagabi yung foreign minister ng kapitbahay natin. Opo, ang sabi niya, Sino yung tinutukoy kaya ni Senator Robin Padilla? Ang China? Eh kung ang China, eto na naman. Bakit kaya hindi niya mabanggit-banggit na China or Chinese? No, nung nakaraan, hindi rin niya mabanggit-banggit na China or Chinese. Eh, ngayon, eto na naman, hindi na naman niya mabanggit na gano'n. Bakit kaya? Parang pinoprovoke daw natin lagi sila. Medyo naguluhan po ako dun sa sinabi niya. Ano po ba? Sino po ba talaga ang nagpo-provoke? Sila o tayo? Sa mahal nating kaibigan, Senador, hindi po tayo nagpro-provoke sa kanila. Ang ginagawa lang po natin na matagal na po, kaya nga po gusto natin baguhin ang plano ng pag-iisip natin, nagre-react lang tayo sa ginagawa po nila. So sila po nangunguna. Sila po ang humaharang ng ating mangingisda. Sila po ang naglagay ng barrier doon sa Scarborough. At noong nakapasok na nga po ang ating mga fishermen ayon sa mga ulat po sa amin, ang laki po ng kanilang nahuli na isda. Sila ho ang nagpro-provoke hindi naman po tayo. Tayo po'y nagre-react. Ngayon po ang aming pong pagbabago ng palaisipan, ng kaisipan sa armed forces, wag na ho tayo magpa-provoke. Humanda na lang tayo na wag na nila tayong provokin kasi atin naman po yan sa ilalim po ng international law. At kami po ay hindi tutol sa pag-uusap. Kailangan po ng diplomasya dito. Ngunit, dapat sang-ayon po ito sa prinsipyadong pag-uusap, open and transparent. Para wala pong masasabi na may binulong, tapos nagtuturuan. So, sa amin lang po ay gusto lang po namin suportahan ang whole of government approach natin. Ngayon, sa panig naman po natin, nakikita natin itong West Philippine Sea po ang focus. Pag hindi po natin pinatatag ang ating sandatahang lakas, baka naman po sa Philippine Rise mangyari pag naunahan tayo. Kaya po kailangan unahan na po natin. Philippine Rice, may diniscuss na din akong topic dyan. Ano ho, mga kaistorya. Ang Philippine Rice po, mga kaistorya, ay nasa Pasipiko ha. Sa Philippine Sea. Pasipiko po yan. At yun po, mga kaistorya, sinusurvey na din kung hindi ako nagkakamali ng China. At ang sabi po ng China, hindi daw po natin pwedeng ariin yung Philippine Rice. Yun ang sabi ng China. Pero pumupunta na po dun ang mga vessels po nila. Take note, nasa Pasipiko po yun. Ha? Wala po yun sa West Philippine Sea. Baka maunahan na naman tayo doon. Maraming salamat po. Mahal na kalihim, kasi dito po sa sinabi niya, tayo daw ang naghahanap ng gulo. Gulo din ito. Meron po akong isang ano lamang po, kasi sabi niyo, maghanda po tayo.
Yun po ang matagal na po naming sinasabi, mahal naming kalihim sa ating mga kababayan, na sana ay gawin na nga natin talaga yung paghahanda. Pero hindi po namin nararamdaman, una dito po sa bulwagan ng Senado, sapagkat hanggang ngayon po nakabingit pa rin yung aming mandatory ROTC. Opo, ano po ang ginagawang hakbang na ang DND at ng AF? Skip natin yung ROTC ha, mga ka-istorya, kasi hindi na related sa topic natin. Although related siya, pero lumalayo tayo. Napansin ko lang pinapawis na yata yung ulo ni Senator Bato. Kumikinta ba? Pasensya na po, Sir Senator. Napansin ko lang po kay skip po tayo. Pati ba binanggit pa? Pasensya na po. Kailangan lang po maging malinaw po sa ating lahat kung nasaan na po tayong level. Kasi dito po nakalagay po diyan ang Central Military Commission, under niya yung People's Armed Police Force, nasa ilalim niya ang Coast Guard ng China. Yun po ang linaw po doon nakalagay peacetime, yung blue. Kailan po ba natin malalaman kung ang Coast Guard ng China ay under na ng PLA, ng People's Liberation Army? Kasi yun po, kapag ka nandun na po yun, ibig sabihin, wartime na yun. Medyo confusing na po kung nako-confuse po ang mga tao kung nasaan na po ba tayo dito. Tayo po ba ay nasa peacetime o tayo po ba ay nasa wartime na? Ito dito siya pinaliwanagan ni Secretary Gibo sa issue po na ito ng CCG, na ito nga po yung ipinagpilitan dati ni Senator Robin Padilla na civilian daw po ang Chinese Coast Guard. Dito, pakinggan po ninyo. Ano po ba ang... Sa tingin ko po, nasa peacetime pa po. Pero ang importante po, under din po sila pareho sa Central Military Commission. Hindi katulad po sa atin na ang Coast Guard ay nasa ilalim po ng DOTR. At ang mandato po ng Coast Guard natin ay mag-protect ng fisher folk and vessels po. Ang Philippine Navy po, teritoryo po ang binabantayan. Secondly po, yung maritime security and safety po ang nasa Coast Guard. Yun po ay nasa ilalim ng international law na ating pong sinusunod. Ngunit in time of war naman, masesecond din po naman sila sa atin. Sa China po naman kasi, ang hirap po, hindi kailangan nila ng official declaration of a state of war. Hindi po katulad natin. Ang CCG umano ay under po ng Military Commission ng China. Hindi kagaya sa atin, ituloy po natin. Sa ating saligang batas, the Philippines renounces war as an instrument of national policy, and only Congress can declare the existence of a state of war. Doon po sa China, hindi po nila kailangan gawin, kaya hindi po natin malalaman. Pangalawa po, nakita nyo naman po yung Coast Guard vessel nila. Hindi na po Coast Guard yun Open water guard na po yun Hindi na. At saka wala na ho sila sa coast nila Nasa labas na Nasa Scarborough na nga po Kaya po sa akin, etong mga diagram na to, palagay ko, hindi po natin pwedeng bigyan ng 100% po ng authenticity o pag-aasa na ganito nga ang structure nila. Kasi ganun po pala ang pagkakaiba. Sa Pilipinas po, mga kaistorya, yung state of war o digmaan, Congress lang umano ang pwedeng makapagdeklara noon, hindi kagaya umano sa China. Yun pala ang pagkakaiba. Nakikita naman po natin ang pangyayari. Ilang linggo na wala yung defense minister nila. Napalitan bigla yung kanilang foreign minister. Kaya hindi po natin alam talaga kung ano ang estado ng gawain nila, kundi sa nakikita natin na ginagawa nila po sa atin, dito po sa karagatan po natin. Tingnan nyo. Talagang hindi na Coast Guard. Yun, saan ka nakakita ng Coast Guard na may turrets? Yung kanyon, yung mga Coast Guard po ng China, armado po ng kanyon. Mayroon bang
civilian na armado ng kanyon. Binalita po sa Japan Times. Napicturan po eh. 'Di ba? Ilang beses ko na pong diniscuss po at pinakita ko sa inyo ang referensya, news article po ng Japan, nandun pa po yung picture, binilugan pa nga po nila eh. 2 gun turrets o turrets po ng Chinese Coast Guard dun sa barko nila. 2, isa sa hulihan at isa sa unahan, kanyon. Tingnan nyo, yun ba ang civilian? 'Di ba? Kung ganun po, mahal na kalihim ang sitwasyon, ano po ang pwedeng gawin natin? Kasi ang Coast Guard nasa ilalim pa po ng DOTR. Dati naman siyang nasa ilalim ng Armed Forces. Di po kaya dapat ibalik na rin sila sa Armed Forces? Hindi po kagalang-galang na senador kasi po ang primary mandate po nila talaga ay maritime safety and security. Kaya nga naiputol yung harang sa Scarborough dahil maliban sa ibang mga dahilan. Sabi ni Secretary Gibo, nagpakita ng referensya sa Senator Robin Padilla. Ayan, no? Yan yung pinakita po niya. Dali, palakihin ko nga. Wag ika nating yan, asahan na kumbaga alanganin si Secretary Gibo na paniwalaan ang referensya na yan. Kung ako lang, hindi po ako naniniwala talaga din dyan. Kasi iba po ang nakalagay dyan kaysa po doon sa nakikita natin sa actual eh. Iba po. Tama naman eh. Totoo naman po yung sinabi po ni Secretary Gibo. Ito po ay hazard to marine safety. Kaya tama-tama lang po sila. At wala ho sa mandate ng Armed Forces na mag-regulate ng inter-island shipping katulad po ng Coast Guard. At ngayon po, nakikita po natin na meron pa hong mga ibang mga gobyerno na willing tulungan. Dali lang. Yung ganong tanong, parang para sa akin, opinion ko lang. Mali, no? May mali kasi pag ginawa mo pong yan ng Armed Forces, mga kaistorya o military, ang Coast Guard natin, pwede na tayong masabihan na tayo po ay nagpo-provoke. Kaya sa tingin ko, mali. Mali yung ganon. Palakasin ang ating Coast Guard na magpro-protect sa ating fisher folk na hindi naman pwedeng tumulong sa Armed Forces. So may silbi din po na nananatili po sila sa under the civilian agencies of government. Para PNP din po sa ating saligang basas. They are civilian in nature and in character po. National in scope, civilian in character. Kaya para po may distinction naman po sa atin. Sa tingin niyo po, hindi pa po tayo maabot doon ngayon na kailangan sila ma-under na ng AFP? Hindi po, pero ganun pa man po, nag-uugnayan naman po ang dalawang agencies. Katulad mo naman sa mga resupply, nandun po ang Coast Guard, nandun po ang Philippine Navy. Maganda naman po ang coordination. At sana naman po hindi umabot sa sitwasyon na kinakailangan na po silang masikon sa atin dahil hindi na po magandang sitwasyon yun. So talaga pong nandun pa rin po tayo sa usapin na masuppress yung sitwasyon. Opo. Andun po tayo. Masuppress. Opo. Pero tumigil din naman po ang kabila sa kakukupkup. Tayo naman po, hindi tayo pwede tumigil na paigtingin ang ating authority. Opo, syempre. Kasi mawawala po yan pagka tayo po ay naglubay. Opo, katulad po nung pagdinig namin kahapon sa DFA, ganun din po yung sinabi namin na hindi pwedeng kailangan magpakita ng muscle at ng strength ang ating sandatahang lakas at ang tanggulan. Opo. Pero yung diplomacy dapat sa DFA yun. Opo, kanilang, sa DFA po. Kanila yung... At saka importante po na may engagement po sila para hindi po ito magkalabo-labo. Yung po ayaw naman natin lahat. In short, DFA does the talking, DND does the fighting. Dapat ganun. Very clear delineation of functions. Opo. DFA does the foreign policy, dapat talagang po nila yon, Chairman. Opo. Meron pa pong isang kasi po,
Na ano lang po ako, mahal na kalihim, sapagkat hindi ko maintindihan yung nangyari na pinahinto yung ating mga nag-i-schooling sa China. Ano po ang naging rason doon? Bakit kailangan yung ating mga sundalo ay huminto sa pag-i-schooling doon? Sino bang ganahan magpapadala ka ng estudyante doon mag-aral sa kanila, then hinaharas nila tayo? Para bang, di ba? Pinapakain ka ng kindi tapos sinasampal-sampal ka. Parang gano'n ang nangyari dyan eh. Pagka, di ba? Pinapakain ka ng kindi tapos sinasampal-sampal ka naman. Di ba? So, dapat, that's the basic, basic, ayaw sir, ayaw. Para bang, pinapakain mo ako noon sir ng sili ba, Yusik de Leon, tapos pagkatapos sabihin mo drink water, tapos ang water pala pinapainom mo mainit pala, lalong nasusunog yung bibig mo. Yun lang yun, Your Honor. Thank you. So, mahal na kalihim, umaasa po tayo na itong init ng passion na ito ay bababa. At saka po, ang mahirap po sa Department of National Defense o AFP, pag sarado ho ang isip. Kailangan ho bukas ho ang isip natin. Kasi nagpapalit ho mayroon tayong independent foreign policy. Hindi lang ho natin sinisiyasat ang ating mga kalaban, kundi kahit kaalyado. At dapat bukas ang mata natin. Kaya mahirap ho ang sarado ang isip. So, may pinatutunggulan ba na sarado ang isip? Kung meron, sino kaya? kami po ay bukas ang isip sa lahat po. Ang pinakamahirap po sa foreign schooling ngayon ay hindi po yung situation, ngunit personal ko pong ini-interview lahat po na mag-i-schooling at tinitignan ko ang research proposal po nila. Basta, let's just make this clear, na lahat ng bugso ng damdamin, lahat ng init ng pananalita, na lahat ngayon, ito'y hindi pagbubunga sa pagmamahal natin sa China, hindi sa pagmamahal natin sa Amerika, kundi sa pagmamahal natin sa Pilipinas, ating inang bayan. Sana nga po, yan ang inaasahan ng taong bayan sa ating mga elected official. Sana nga po, mga kaistorya, sana hindi tayo mabigo sa mga elected officials po natin. Nakagaya sana ng inaasahan natin, ipagtatanggol ang bayan natin, mahal ang inang bayan po natin. Di ba? Whatever. Minsan sa init ng sir, nagkabakbaka na. Pero isa lang common denominator noon. Nagagalit, tumatapang dahil mahal ang bansang Pilipinas. Hindi mahal yung ibang bansa. So ganoon lang dapat, nagkaisa tayo dito. Wala tayong ibang agenda dito kundi protektahan yung ating soberenya. Di ba? Opo, tama po, Chairman, kasi syempre alam niyo po yung ang sitwasyon ng ating bansa ngayon sa loob ng Asia. Alam ko po, alam naman po yan ng aking mahal na kaibigan na medyo nahuhuli talaga tayo sa lahat po ng usapin. Sa lahat ng usapin po. Militarily, economically, lahat po. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng magagandang relasyon sa ating mga kapitbahay. Sapagkat kahit naman pong saang lugar, kapag merong nag-aaway na magkakapitbahay doon, lalayo ka eh. Ayoko dyan. Baka madamay ako dyan. Ganun po eh. Saya nakikipagrelasyon ka nga ng maganda sa China, winawalang hiya ka naman. Paano yun, di ba? Sana hindi ko po hinihingi sa inyo na maging mabait kayo. Hindi po. Lalo po kayo dapat maging mabangis sa usapin nito. Pero wag natin isarado po yung ating mga sarili sa usapin nito. Punta tayo mga kaistorya dito po sa kasi ang ating pong mga kababayan dumadaing po talaga eh. Yung hinaing po nila, umaaray po talaga sila eh.
Oh, ang sabi po dito, Masinloc fisherman explains how Chinese presence impacts their livelihood. Apektado po talaga yung kabuhayan po ng mga mangingisda natin. Sa Masinloc po ito, kung hindi ako nagkakamali, sa Zambales po ito. Ano ho? A fisherman in Masinloc, Zambales lamented. Ano bang ibig sabihin ng salitang lamented? Dumadaing, nananaghoy, umaaray, ano ho, nagdudusa sila. A fisherman in Masinloc, Zambales lamented Wednesday, September 27, how Chinese troops have prevented his community from fishing in Scarborough Shoal, detailing how the fresh tensions have impacted their livelihood. Pinagtatabo yan sila ng mga Chinese. Dudong Jordan said that even through the floating barrier in Bahum de Masinloc has since been removed by the Philippine Coast Guard, they are still afraid to fish in the area due to the presence of the Chinese. Ang sabi naman po ng AFP, ng PC dyan ho, babantayan ho nila mga kaistorya, dadagdagan ho nila mga kaistorya yung presensya po nila doon. Ngayon, good news naman po ito, ito ngayon lang ito nangyari sa administrasyon po ni PBBM. Dati kasi hindi ganito kalaki ang nasasabat ho, na mga droga, tingnan nyo, 3.6 billion shabu seized in Pampanga. Tingnan nyo, dati 100 milyon lang ang nakukumpiska, ngayon 3.6 billion pesos ang halaga. Ay Sus Mariusip, saan kaya ito nagmumula, no? Kung hindi desidido ang administrasyon ni PBBM, wala, hindi ito. Salamat po sa atin pong mga otoridad. Mabuhay po kayo. About 3.6 billion pesos worth of shabu was seized in warehouse in Mexico, Pampanga late Wednesday, the biggest catch so far under the Marcos administration, according to Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. The shabu was intercepted by the Bureau of Customs Port of Subic, sa Subic, in collaboration with the National Bureau of Investigation, the Philippine Drug Enforcement Agency, and the Department of Justice. The 530 kilogram, dami, 530 kilos of methamphetamine placed in mixed red tea bags and golden tea bags were placed inside brown boxes that also contained either a bag of chicharon or a bag of dried fish to conceal the illegal drugs. Itinatago pa nila, no? Along with cases of soft drinks and sacks of feed with markings in Thai language. Thai language daw po yung ginamit na Remulla said the operation at the warehouse in Purok 5 so on and so forth. We expect to be carrying out more operation of this nature in ports, so on and so forth. Kasi may maingay na po. Basta salamat po. Salamat sa atin pong mga otoridad at sa administrasyon ni PBBM. Salamat. Laking pera po niya, no? Kawawa po ang taong bayan niyan, lalo na mga kabataan kung yan po ay nailabas nila sa lihim na merkado. Eto na. Hindi daw po pagmura ang ugok. Alamin muna natin ang definition ng ugok. Base po dito sa Tagalog.com. Definition of the Tagalog word ugok. Rumbling of stomach, idiot / moron. Yan po yun Ibig sabihin yung pag sumasakit ang tiyan mo, yung parang hinahalukay ang tiyan mo, yan ang ugok. Bukod pa kasi yung bugok kasi, alam niyo yung kuha na itlog, hindi napisa, bugok ang tawag doon. Ang sabi dito, ang definition is rumbling of stomach, idiot, moron. Pag sinabi mong idiot, tanga, ubub, moron, yan yung pinakamababang level ng intelihensya ng tao. In short, tanga. Sabihan kang tanga, matutuwa ka. Sabihan kang idiot, matutuwa ka. Sabihan kang moron, matutuwa ka kaya. Pagmumura at pamimintas. Ano ang ibig sabihin? Basahin po natin ang definisyon. Denotasyon, masama at masakit na salita sa kapwa. Yun daw pong pagmumura, masama at masakit na salita sa kapwa. Yun bang sabihan kang ugok? Masama ba at masakit o hindi? Masakit na salita, di ba? So meaning, pagmumura siya. Konotasyon, salitang nakakasakit ng damdamin. Nakakasakit ba ng damdamin o hindi pag sinabihan kang ugok? Salitang nakakayurak ng dangal o dignidad. Salitang bastos na ginagamit upang makasakit. Yun kasi yung pagmumura pala, mga kaistorya. Hindi kinakailangan pang yung PI. Hindi na kinakailangan ganun pa. Basta yun ay salitang bastos, na ginagamit para makasakit ka ng damdamin ng kapwa mo, pagmumura po yan. Operational, mga salitang ginagamit sa konteksto ng pagkagalit. Mga salitang ginagamit kung saan ang tagapakinig ay nakapagbibigay ng reaksyon upang maipagtanggol ang sarili. Ito pa. Kunin naman natin itong sa Wikipedia, although ang sa Wikipedia kasi kahit sino pwede pong i-edit yan, pero ang mahalaga dyan kasi, kaya ako ito ginamit, yun pong definition po niya, lapastangang pananalita. Ano ba ang lapastangang pananalita? Ang mura
Yung mura pala, lapastangang pananalita. Basta nilalapastangan mo pala sa pamamagitan ng salita ang iyong kapwa, minumura mo na siya. Ang mura o lapastangang pananalita ay isang nakakasakit na gamit ng wika ayon sa pamantayan ng lipunan na maaari ding tawaging pagtutungayaw, pagsumpa o masamang salita. Kaya tinuturing minsan ang pagmumura bilang bastos. Basta-bastos na pananalita, walang pakundangan, malaswa o nakakasakit ayon sa kalinangan. Sa ilang mga relihiyon, isa itong kasalanan. Maaaring ipakita nito ang isang pagkasira ng loob o ng iba o ng ibang bagay o tinuturing bilang pagpapahayag ng malakas na damdamin tungo sa isang bagay. Maaaring gamitin ang ilang mga salita bilang pagpampatindi sa luma, mas literal na kahulugan. Tumutukoy ang pagmumura sa kakulangan ng respeto sa mga bagay na tinuturing sagrado na nagpapahiwatig ng kahit anumang nagbibigay ng inspirasyon o karapat-dapat ng paggalang. Pati rin ang pag-ugali na nagpapakita ng parehong hindi paggalang o nagdudulot ng pagdusta sa relihiyon. So hindi na kinakailangang PI. Hindi ho mga ganong salita lang ang pagmumura. Basta salitang nakakabastos, nakakasakit, nakakainsulto, sa kapwa mo. Nakakasakit ng damdamin ng kapwa mo, yan ay pagmumura. Sabihan kang ugok, di ka ba masasaktan? Sabihan kang tanga, di ka ba masasaktan? Yun ho mga kaistorya, ang mga balita at impormasyon na may hahatid ko po sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kaistorya natin sa nasulid po sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.